God save the Philippines. Ay, Diyos mo yung animal. Oh, animal mga kababayan. Matapos po sabihin ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan na God save the Philippines. May isang demonyo po mga kababayan ang nag-react. Yung sinasabi ng mga netizens mga kababayan na lamang lupa. Isang maligno na itago na lang natin sa pangalang Percival Tik-Tik Sindanya mga kababayan. Kinikilabutan talaga daw si Akla mga kababayan nung sinabi ni VP Sara na God save the Philippines dahil wala daw karapatan si VP Sara eh. Oh, Diyos mio, itong animal na itong aklayan na taga-akbayan mga kababayan. Palibhasa, siguro iba ang sinasamba nito mga kababayan eh. Alagad ka ba ng dilim? Ano? Akla? Backdoor negotiation? Ha? Eh anong pakimo kung sambitin ni Sara Duterte ang Diyos? Mabuti nga yan si Sara mga kababayan eh. Diyos ang sinasambit. Eh ikaw Akla, sinong gusto mong ipasave sa Philippines? Diyos mio Marimar. Nagalit ba kababayan dahil wala raw karapatan si VP Inday na manawagan ng God save the Philippines? Kinikilabutan daw siya eh. Panoorin niyo po ha. God save the Philippines. Ibinig naman ng ilang kongresista na walang karapatan si VP Sara Duterte na sabihin, walang karapatan. God save the Philippines. At sino ang may karapatan, Percival? Ikaw? Eto mga jablong ito mga kababayan, no? Nagpapahalata masyado. Akala ba namin kakampi ninyo ang mga pari, mga madre? Percival, kasamahan nyo na nagsampa ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Tapos ngayon, nagdadasal si Sara Duterte na God save the Philippines. Walang karapatan. Lagan nga ng ilang mga kongresista. Ang giwi. Yung mga... i-adjust natin mga kababayan ha. Adjust. Kulang ng adjustment itong kanyang panga mga kababayan. Bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, mangilabot naman daw si VP. Wow, mangilabot! Oh, galing pa talaga sa taong ito mga kababayan. Oh. Ang word na kilabot. Mangilabot daw tayo kay VP Sara. Ikaw ang kilabutan sa iyong itsura, Percival. Percy Sandanya, mangilabot naman daw si VP Sara sa pagsabi ng God Save the Philippines. Gayong ilang beses naman daw niyang bigong iligtas ang confidential fund. Wow! Anong koneksyon, Percival? Mula sa iba't ibang anomalya. Hindi rin naman daw niya nailigtas ang mga mangingisda. Ang issue niya mga kababayan, bigod ang maipagtanggol ni VP Sara ang 125 million confidential fund na hindi nga na-flag ng COA tapos kayo dapat ang imbestigahan, Percival. Eh ano yung sabi-sabi na bawat isa sa inyo ay tumatanggap ng magkano nga ba yun mga kababayan? Hindi lang 120 million eh. Mayroon pa daw mga additional mga kababayan bawat isa. Eh saan ang audit niyan? For later release daw mga kababayan. Mio animal. Kung susumahin ha, billions and billions of pesos mga kababayan kung gayon. Tapos, ang kanilang inireklamo ay 125 billion na confidential fund ni VP Sara na hindi naman na-flag ng COA. Dahil sa pagiging tikom sa issue. No, pati yung West Philippine Sea mga kababayan, sinali-sali. Anong connect? Dawang kasinungalingan din daw ang pahayag ng bise nang sabihin niyang wala siyang ginawang assassination threat kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman talaga. Ang mayroon threat ay si Sara. First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Tingnan mo Tingnan nyo ang kanyang mga kababayan o Reyna. Ang Reyna ni Percival mga kababayan. Si Akla, ang Reyna niya ay isang palaka. GT Sandanya at ay, itsura ko! Ay, naku. Kung ganyan ang itsura ko mga kababayan, makikita ko araw-araw sa harap ng salamin. Ay, Diyos me, yung animal. Brigada Norte 2nd District Representative Ace Barbers, may mga video recordings na sibot ebidensya na makapagpapatunay nito. O, sige. Tingnan na lang natin sa impeachment. Anyway, andyan naman yan eh. Pero mga kababayan, no, dapat ang judge nitong mga impeachment mga kababayan, no, ay yung mga maestrado sana ng Korte Suprema. Diba? Eh kung yung mga senador mga kababayan, alam naman nating mga politiko yan eh. Marami nga sa kanila yung, Diyos mio, mas matalino pa ang ibang tao mga kababayan ordinaryo. Hindi alam, nanalo lang dyan dahil sa kasikatan at influensya at pera. Tapos magja-judge pa. Sa impeachment trial na lang daw magkakaalaman. Magkakabayaran na naman siguro. Makutsada rin si Sandanya sa pahayag ni VP Sara na mas masakit pang iwan ng jowa kesa sa ma-impeach. Kasi hindi mo relate, Akla. Ng kamera. Narito ang kanyang pahayag. Oh, manda na kayo mga kababayan. Paparating na ang puwersa ng kadiliman. Mangilabot naman.
Coming from the mouth of the Percival, mga kababayan, ang word na mangilabot. Kung mangingilabot man kami, Percival, adjust itsura mo pa lang, oh. Nakakakilabot, mga kababayan, ano. Masyadong creepy, mga kababayan, no. Parang yung talagang mga kontrabida sa mga horror na pelikula. Anong klaseng nilalang kaya ito sa akla kung magiging kontrabida ito sa horror na pelikula, mga kababayan? VP Sara, sa pagsasabi ng God Save the Philippines, yung kanyang statement na sinabi niya mas masakit maiwanan ng jowa. Wow! Oh, hindi mo relate, akla, dahil, ewan lang natin, mayroon ka bang jowa? Di ba isa ito sa mga nanguna, mga kababayan, noong rally noong January 21? Na ang sabi, namigay-migay ng 150? Hindi siya, ha? Ewan lang natin kung may alam ba siya, pero yung mga organizers na doon, mga kababayan, nag-promise ng 1,000 kada rallyista, tapos yung iba hindi nabigyan, at yung iba, ang 1,000 naging 150. Oh. Tapos, mga kababayan, ngayon, naging jowa expert bigla, mga kababayan. Umalma doon sa pag-relate ni Sara sa Valentine's Day. Sa ma-impeach, ipinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Alam mo kung sinong mababa, Percival? Yung kasamahan mo, si Renato Babalo. Mababa. Mababa ang mababa. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usap. Akla! Kaya nga bulok itong mga mga kababayan, party list system dito sa Pilipinas. Dahil hindi naman ang tao ang ibinoto Yung partido, mga kababayan, tapos ang partido na lang ang maglalagay ng tauhan dyan. Kahit pa itong jablo, mga kababayan, ganitong klaseng mga tao pwede ilagay nila bilang kongresista. Smee. Ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Sige, ang pananagutan nyo dyan sa pagpirma nyo ng impeachment. 215, mga kababayan, marami pong nagsasabi ha, na tiba-tiba po raw ang rewards doon, mga kababayan, sa mga pumirma. Balik sa'yo, Jeff. Okay, Maan, ngayon, syempre, madalas sinasabi natin ang bola nasa Senado na ngayon. Pero ano ba yung magiging kasunod na hakbang na nasa Kamara naman, nung nasa Kongreso? Mag-antay na lang sila. Eto mga senatong na naman, mga kababayan, ang sabi ng mga netizens, hindi lang mga netizens, mga kababayan, marami po ang nagsasabi na sila na naman daw ang babayaran. Yan talaga ang mga term na narinig natin. Malaki ang ibinayad, ibinadget para lang ipa-impeach si VP Sara Duterte. Mga animal na to. Pera yan ng taong bayan, ha? Yan nga ang sinasabi ni Sara Duterte, gagastos ang gobyerno para lang ipa-impeach ako. Si Sara na mismo ang nagsabi niyan, mga kababayan. Regarding nga dito sa impeachment ni Sara Duterte. Yes, Jess, ayun nga doon sa mga prosecutors, yung tatayo doon sa bilang... Sabi ni Sara, nga doon sa mga prosecutors, umalis ka dito, maligno, Percival! Prosecution team. Handa naman doon. Parang langaw na tinaboy, mga kababayan. Alis, Percival! Mag-meeting na sila at maghahanda nga para dito sa gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tatapusin kaya nila bago mag-June 30, mga kababayan? Ewan lang natin kung kaya dahil yung impeachment ng Corona umabot ng 5 buwan ata yun, mga kababayan. At kumpiyansa sila na napakalakas po daw ng kanilang sige! Kumbinsido kayo, mga animal kayo sa inyong kasinungalingan. Laban kay Vice. Budol, ito, Ano sabi ni Percival? Tahimik na si Sara sa West Philippine Sea. Siya ba ang Commander-in-Chief? Tinanggalan niya nga sila ng pondo. Bakit hindi ito ang singilin mo, Admiral ng Coast Guard, Percival? Maisingit ko na lang din, meron ba sila nabanggit na timeline tungkol dyan nga sa kanilang paghahanda ng prosecution panel? Well, wala naman silang nasabing timeline, pero kasi... ay, nako. Bumalik na naman ang mga kababayan. Yung bola, kung ano man daw, yung magiging desisyon ng Senado. Barbero, punitex. Magkukonvince, talagang nire-respeto naman daw nila, pero from the words of mga bastos, mga kababayan, ang nire-respeto. Sa sila, Mukha na bubuksan o magkukonvene na nga itong Senado sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, yan po. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na kinalabutan daw si Percival Sindanya sa sinabi ni VP Sara na God bless the Philippines? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.